ang sala may konsekwensya gid. Hindi na iya palampason sa Ginoo. Ang sala may konsekwensya gid. Labi na gid kung ikaw tumuluon ni Kristo, labi na gid kung anak ka na niya, no? For example, ang isa ka tawo nakasala paagi sa pagpahubog. Anong posible nga konsekwensya kung ang tawo hubog? Nag-drive sa sang iya motor, posible nga maaksidente siya. Pero ini nga ini matabo ini bilang disiplina ini sang Dios sa aton nga mga anak kay palangga ya kita. Nagahimo pa kita sing hindi maayo, nagahimo pa ta sang kasalanan, bangod sang iya pagpalangga blagi na disiplina man yang iya mga kabataan. So pareha sini sang aton ilustrasyon nga tumuloon na siya, Christian na siya, nag-inom na anyway kuno patawaron man siya gyapon sang Ginoo. Nagpahubog, nagdala sa motor, na aksidente. Inaya reminder sa Ginoo sa iya mga kanakan. Nga hindi ta na pagliwaton, ina. Kay base sa dason nga liwaton ta pa na, hindi lang aksidente ang matabo sa iya. No? Minor injuries lang. Pero base kung mag-serious injuries lang, ma-hospital sa kag, ang iya mga tulaan, nagkalabali na. I-operahan siya. Hindi na sa makalakat. Amo pala na ang aton paabuton kung magpadayon kita sa pagpakasala. Kaya mo nang obra ni Satanas mo, no? The fact that God will forgive his sins does not mean that all the horrible consequences of one's sinful act will be taken during his lifetime. So, hindi man na mahimo. Nga kung ang tao makasala, paligaro lang na sa Ginoo, may konsekwensya gina. So aton subong tunan the work of Satan. Not only does Satan seek to twist your work, but he also opposes God and his work in the world. So hindi lang ang atong ginahimo nga mga maayo nga ginaopos ni Satanas, parehas ang ginahimo ni Job. Pero ginaopos naman ang mga ginapanghimo sang Ginoo para sa kaayuhan sa sininga kalibutan. In the parable of the tares among the wheat, Jesus showed that the evil that grows in the midst of God is the work of an enemy. Sa parable, nakabati ka mo sining, nagsabod, ng isa katawo, nga nagtubo tuod. Pero, may mga hilamon, man nga nagtubo sa ilatunga sini, amo ini ang nagatublag sa pagtubo sang tanom. Kung ibutang ta ina sa aton, nga mga tumuluo, may ara man na mga hurilamon nga nagatubo sa aton tunga nga nagatublag man sang aton nga pagtubo. Oh, ano bala ina ngayhan nga mga butang nga nagatublag sang aton pagtubo. Isa na dada kung nga hindi kita magtubo because of our negligence, ginapabayan naton ang nga magpangamuyo kita kada adlaw sa Ginoo. Wala kita nagapasalamat sa iya, wala kita nagaampo sa iya sa pagpangayo sang kapatawaran sang aton mga kasalanan kag sang aton mga kakulangan sa iya. Isa na, no? So, kung aton ini pabayan, kung sige lang kita nga wala pabaya nga wala nagapangamuyo, hindi kita magtubo. Wala man kita nagabasa sang Biblia para mahiwalaan pagid ang mga plano sang Ginoo nga maayos sa inyo. Ang Ginoo nagadeklarar gid nga may plano sa nga maayos sa inyo. Kag inyo inahibaloon kung paano nyo ma-achieve o kung maangkon ina nga kaayuhan nga plano sang Ginoo sa inyo. Dapat kamo magbasa sang Biblia, mangamuyo kamo, kag makig-upod kamo sa mga iban man nga mga tumuluo, kag hindi kamo makig-upod sa hindi tumuluo, kay imbis nga magtubo kamo, ang mga hindi tumuluo, ang ila mga pamatasan, ang ila panggawi, amo pa yang inyo ma-adapt o kung inyo pa sundon, imbis nga ining mga kabataan
nga amo dapat dalon naton diri sa simbahan, dalon naton sa tila ni Kristo daw ti kamo kun hindi kamo mabakod. Madala pa kamo sang sini nga mga tao kung kamo nagapakig-upod dito. Kag salamat gid sa inyo nga ari kamo diri subong mga kabataan kag naga-attend man kamo sang young people kun hapon na kinahanglan mag-upod gid kamo sa mga tumuluo man sa mga nagakabuhi siyang matarong para ang mga matarong nga ginahimo nga ginaupdan ninyo inyo man maabsorb, inyo man himuon, no? Para nga sa inyo man spiritual nga pagtubo. So, ang Dios nagapromisa gid nga pakamayuhon gid kamo sang Ginoo. Kung ano man ang inyo plano, amo na bala nga ang Ginoo mahatag ihatag niya sa inyo kung ano ang desire sang inyo tagipusoon. But the first thing nga himuon ninyo nga kinahanglan ang Ginoo gid ang una sa aton tagipusoon. Okay. So ano ginimo sang Ginoo ni Satanas? He sought to destroy God's creation by seducing Eve into eating the forbidden fruit. Nakontra gid niya ni Satanas ang Ginoo kung anong mga plano sang Ginoo. So una, gin-destroy ni Satanas ang iya creation, ang tao, gintintarya para nga opdo niya sa impyerno. Pero bangod nga dako ang pagigugma sang Ginoo sa tao naman, sa aton, sa inyo, dako ang pagigugma sang Dios. There and there, dira sa Garden of Eden, sang nakasala si Adan kag si Eva, nagpromisa gyapon dayon ang Ginoo nga anak sang isa ka birhen nga babayi amo ang mapatay sa krus nga magapailig sang iya dugo kag kun sino man ang magatuo kang magbaton kay Kristo nga iya Ginoo kag personal nga manluluwas may kabuhi nga wala sing katapusan. So imbis nga madala ni Satanas ang mga tawo sa impyerno, nagprovide niya ang Ginoo sang isa ka pamaagi nga hindi kita nga mga tawo, kamo nga mga kabataan hindi madala sa impyerno ni Satanas. Amo na iyang tuyo ni Satanas. Dalon ang tao sa impyerno. Kuha na iyang ang aton bala masunson nga tinaga pangita na si Satanas patas. Okay? So ano pagid? He sought to destroy the godly line in Eden's family by using Cain to murder his brother. Failure siya, perdi siya sa Garden of Eden. Kaya napromisa ang Ginoo sang isa ka manluluwas, a Savior named Jesus Christ. Ano bagay? Para nga hindi ni mabunag, parang hindi matawo si Kristo. Ano ginhimo ni Satanas? Gintintari si Cain, nga patyon si Abel. Para nga ang mga henerasyon, no, mauntat para nga si Kristo hindi matawo sa sininga kalibutan. As time passed and God's revelation of a coming Messiah progressed, Satan sought to destroy the messianic line through which Jesus was to come into the world. Na gusto yang linyada ni Kristo gubon para nga hindi matawo ini aton Messiah nga si Kristo. The crowning evil came when Satan sought to tempt Jesus into deserting his mission by getting him to fall down and worship him. Pamilyar ka mo sa sininga istorya? Nga gintintar ni Satanas mismo si Kristo sang iya 40 days and 40 nights nag-fasting and prayer. Siyempre si Kristo gutom ha? Balaan ni Satanas kaya ang ginambal ta kaina nga si Satanas ya maalaman, nahibalaan niya man ang aton kaluyahon, ang aton weakness, tidraya kita tintaron. Si Kristo gutom-gutom. Kaya ano ginagawa? Ano ang tintar ni Satanas sa kay Jesus Christ? Nga himuon ang bato tinapay. Kaya anong sabat ni Kristo sa iya?
it is written. That is why it is important nga magbasa kita sa Biblia para mabatuan naton ang pangtintar ni Satanas. It is written that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Hindi ba? Familiar sa inyo? So, 3 times nga gintintar niya si Jesucristo, pang nagasabat si Jesucristo, it is written. Ara na sulat sa Biblia. Ang hambal sa Biblia, amo ang ginakontra, na napangontra ni Jesucristo against sa kay Satanas. So, amoy na nga at this point of time, Satan efforts to frustrate the works of God have failed. No? God has even used the works of Satan to advance his program. One day, God will bring an end to Satan's works. When that happens, there will be peace throughout the creative work of God. Ang mga tabo gidya nga there will may nga kalinong magaluntad gid, no? Kag ini nga kalinong kun ara na kita sa langit for eternal. So amoy na nga aton manihalungan Christian leaders influenced by Satan to do his own para sa iya favor, not for the honor of Christ who is the head of the church. Amoy na subong nga bisan si Satanas nga mga Christian leaders iya man ginahingabot. That is why nga kinahanglan nga mangin mabakod gi kita pagi sa pagpangamuyo kag sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. So pwede nga si Satanas will transform himself into an angel of light. Nagapa-disguise man ni siya. Te madamo sa mga tawo nga nagapa-disguise man nga maayo. Pero ginagamit gali sila yan na Satanas para maghimo sang hindi maayo. Satan, dasigon tani no, kay daw bilan lang ka minuto. Satan seeks to deceive the nation of the world. By sorceries were all nation deceived. Na may mga country sorceries bala ini bala mga surhano. Kung kaisa kita mga tawo naga-subscribe kita sini. Kung hindi nagidgali magayo sa doktor dalon ta sa surhano. Pero one time ang akon bata nga wala daw guwa sulod sa ospital, 2 ka bulan ang iya edad, guwa sulod sa ospital, may naghambal nga ipasurhano bala Diyo. Ti siling ko hindi kuya. Wala ako nagpati sa ila advice nga ipasurhano ang bata kay nga mas maayo pa nga mapatay ang bata ko nga ara sa Ginoo nga ginatugyan ko sa Ginoo sang sa mapatay siya nga gintugyan ko sa surhano. Amo ni ang sorcerer nga ginatawag diri sa Biblia. Sino ba lang aton saligan? Ang Diyos nga magagagahom, magkaayos ang aton balatian kung si Satanas nga amo ang nagatintar sa aton nga dalon niya kitaya sa impierno. Butang tayo niya pa sang surhano pero din ang aton dangatan. Din kita makadtong aton kalag sa impierno. Amoy na nga andaman kita. Kay amo man na isa ka pamaagi ni Satanas ay ini mga surhano nga kuno bulungon ang aton balatian. Do not trust them. Trust God. Okay? When Satan realizes that he has lost the battle of the souls of all believers, he seeks to bring about defeat in the believer's present life. Madamo din nga tentasyon, no? So, gipit na kita sa aton tiyempo. So, paano naton mapirdi si Satanas? The Lord leaves no uncertainty about the fact that a believer does not have to be defeated by temptation of Satan. There hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted about that you are able, but will with temptation also make a way to escape, that ye may able to bear it. Kung may tentasyon ginman nga mag-aabot sa aton kabuhi, ina nga tentasyon
aton man ina ma-overcome kay hindi gid magsugot ang Ginoo